Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang veteranong hitman na napag-alamang mayroon siyang malubhang karamdaman na tatagal na lang ng 3 buwan. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang The Killer's Game. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang tanghalan ng mananayaw sa Budapest, ang veteranong hitman na si Joe Flood ay nagplano ng pagpatay sa isang Russian na kanyang target na manunood sa pagtatanghal. Nang magsisimula na ang palabas ay agad na sinimulan ni Joe ang pagpasok sa pribadong silid ng target na madali lang niyang nagawa. Matapos ang pagpatay, tahimik na lumabas si Joe na parang walang nangyari, ngunit bigla na lang itong nakaramdam ng panandaliang pananakit ng ulo. Sa kabila nito, nadiskubre ng security ng Russia na pinatay ang kanilang boss. Sumunod ang kaguluhan matapos magka-enkwentro ang gwardiya ng mismong gusali at tauhan ng Russian. Nagtakbuhan ang lahat sa takot habang ang mananayaw na si Maisie naipit sa paghahanap sa kanyang telepono. Buti na lang dumating doon si Joe at iniligtas ito palabas ng gusali. Bigla na namang nakaramdam ng pananakit ng ulo ang hitman na ipinag-alala ng mananayaw. Nang hihingisa na siya ng tulong ay bigla na lang itong naglaho. Nagmadali nang umuwi ang hitman matapos ang naramdamang kakaiba sa sarili. Hindi nito napansin na nadala pala niya ang telepono ng mananayaw sa pagmamadali. Nang sumunod na araw, nagpatingin na ito sa doktor sa madalas na pananakit ng ulo at panlalabo ng paningin. Ilang pagsusuri ang isinagawa sa kanya upang malaman ang dahilan. Matapos nito ay dumiretso na si Joe sa bahay ni Zivy, ang kanyang matalik na kaibigan at handler bilang hitman. Pinagbakasyon na muna siya nito dahil sa kanyang nararamdaman at pinaghanap ng taong makakasama niya habang buhay. Kalaunan ay pinuntahan ni Joe ang pinagpapraktisan ni Maisie ng sayaw upang ibalik ang telepono. Inimbitahan siya ng mananayaw ng hapunan bilang pasasalamat at sa una pa lang ay may pagtingin na agad ito sa kanya. Sa kabila ng pagiging torpe ni Joe sa babae ay napilitan itong makipagkita kay Maisie at nagsimulang nagkagaanan ng loob ang dalawa. Magmula noon lagi na silang nagkikita habang nagtatrabaho ang hitman sa pagpatay sa kanyang target sa iba't ibang panig ng Europa. Hindi nagtagal, lumalalim na ang relasyon ng dalawa. Nagbago na ang pananaw ni Joe sa buhay at gusto na nitong malagay sa tahimik. Humingi ito ng pabor kay Zivy upang samahan siya sa kanyang kaarawan dahil gusto ni Maisie na makakilala ng mga kaibigan niya. Sa araw ng kaarawan ni Joe, dumalo si Zivy at ang asawa nitong si Sharon. Masayang-masaya si Maisie lalo na sa mga payo nito sa kanya. Nang magkausap din ang dalawang hitman, pinayuhan ni Zivy ang kaibigan na sabihin na niya ng maaga ang trabaho niya upang hindi ito magkaproblema sa huli pag nalaman ni Maisie ang pagkatao niya. Nagdaan pa ang mga araw, sinubok si Joe ng pagkakataon matapos malaman niya sa doktor na mayroon itong malubhang sakit na wala ng lunas at 3 buwan na lang ang itatagal niya sa mundo. Biglang gumuho ang mundo ni Joe kung kailan nakahanap na siya ng taong bumago sa kanyang buhay. Inalam nito pag-uwi ang mga sintomas ng sakit na mararanasan niya pa lang sa hinaharap, kabilang ang panginginig ng kamay. Ayaw niyang mamatay ng dahil sa sakit kaya kinausap niya si Zivy upang ipaalam ang karamdaman at magretiro. Nakahanda itong magbayad ng $2 milyong kapalit ang kanyang buhay na mag-iiwan ng life insurance na makukuha ni Maisie pag nawala siya. Nagulat si Zivy sa nalaman pero hindi ito nawalan ang pag-asa para kay Joe. Gusto niyang maghanap ng makakagamot sa sakit nito kahit saan pang sulok ng mundo, ngunit ayaw na ng hitman dahil ayaw niyang kaawaan ni Maisie pag nagsimulang maghirap sa karamdaman. Ganun pa man, hindi pumayag si Zivy sa kahilingan ni Joe na agad umalis habang nakakaramdam ulit ng pagkahilo. Sumunod nagpunta ito sa isa pang handler ng mga hitman na si Mariana Antoinette. May galit ito sa kanya dahil si Joe ang pumatay noon sa kanyang ama, ngunit hindi siya pwedeng gumanti dahil mayroon silang sinusunod na batas. Nakipagsundo si Joe ng isang kontrata na patayin siya sa halagang $2 milyong. Masayang-masaya si Antoinette sa narinig na makakapaghiganti na siya at magkakapera pa, pero hiniling ni Joe na gagawin lang nila ito kinabukasan ng hating gabi. Agarang tumawag si Antoinette ng magaling na hitman na si Creighton para sa trabaho, ngunit tumanggi ito dahil malaking porsyento ang mawawala sa makukuha niyang bayad. Naghanap na lang si Antoinette ng iba pa para sa pagpatay kay Joe na talagang pinagkakainteresan nila dahil mapapatay ng mga ito ang veteranong hitman ng Europa.
Kalaunan nakipagkita ito sa kasintahan bago pa dumating ang oras, may gusto din sanang sabihin sa kanya si Maisie pero inunahan ito ni Joe para makipaghiwalay. Wala itong sinabing dahilan kaya hindi siya maintindihan ni Maisie at iniwan doon na masama ang loob. Pagka-uwi ni Joe sa kanyang hideout hindi na niya inilock ang mga pintuan, habang inaantay ang oras na naglalasing naisip ni Joe na magpadala ng mensahe kay Maisie na inaaming may malubha itong karamdaman bago siya mawala. Ngunit nakatanggap ito ng mensahe mula sa kanyang doktor na naipagpalit ang resulta ng kanyang test mula sa ibang tao, na wala talaga itong sakit pero hindi pa maipaliwanag ng doktor ang dahilan kung bakit nakakaranas siya ng malubhang pananakit ng ulo. Ilang minuto na lang ang natitira dumating na ang mga pinadalang hitman ni Antoinette sa labas ng hideout ni Joe. Pagdating ng oras ay sinimulan ng pinasok ng mga ito ang loob pero sinubukan niyang kanselahin ang kontrata ngunit hindi pumayag ang hitman. Pinasugod nito isa-isa ang mga kasamahan na nakaharap ni Joe sa matinding labanan. Doon na niya tinapos isa-isa ang mga Koreanong hitman na mayroong kagalingan pero hindi ito umubra sa kakayahan ni Joe. Matapos niyang mapatay ang lahat tinawagan ni Joe si Antoinette upang kanselahin ang kontrata, ngunit hindi ito pumayag kahit pa hindi nababawiin ni Joe ang ibinayad para ipaghiganti ang ama. Ilan pa sa mga hitman na ipinadala ni Antoinette ang dumating sa lugar. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Maisie upang magtago ito palabas ng Budapest at magpapadala siya ng pera na magagamit. Sa isang gusali nakaharap ni Joe ang magkakapatid na hitman na nakamotor. Nahirapan siya sa mga ito dahil sa parehong sabay ang mga galaw nila at galing, pero hindi rin ito nagtagal at nagawa niyang mapatay ang mga hitman saka kinuha ang motor nila para sa pagtakas. Sa kabila nito dismayado si Antoinette na napatay lahat ng pinadala niyang tao. Kumuha pa ito ng mas marami na doble sa halaga ng unang ibinayad ni Joe sa kanya upang maisakatuparan ang paghihiganti. Natanggap ulit ni Creighton ang alok sa ulo ni Joe na ngayon ay masayang-masaya ang hitman na tinanggap ang alok, dahil sa halagang $4 na milyong na doble sa nauna. Ilan pa sa mga hitman sa iba't ibang panig ng mundo ang kinontak ni Antoinette ang naging interesado sa alok niya dahil sa laki ng halaga. Habang inilalabas ni Maisie sa kaibigan ang sama ng loob na tanggap nito ang mensahe ni Joe. Nagpunta naman si Joe sa bahay ni Zivy upang pansamantalang magtago, pinaalam niyang nagkamali lang ang doktor na wala talaga itong sakit subalit ayaw kanselahin ni Antoinette ang kontrata, pinagbawalan din siyang patayin ito dahil labag ito sa batas ng isang hitman bilang siya ang may hiling. Plano na lang ni Joe na harapin ang lahat ng hitman na ipapadala sa kanya sa isang lugar kung ayaw tapusin ni Antoinette ang kontrata. Hiniling niya ang tulong ni Zivy para padalhan ng pera si Maisie para may magagamit ito at humiram ng magagamit na baril, ngunit wala na noon si Zivy, pero mayroon siyang mga naitagong pampasabog na maaari niyang magamit. Sa mga oras na iyon dumating na ang hitman na si Creighton at nakatanggap ng tawag mula kay Antoinette, upang bigyan siya ng impormasyon na mayroong kasintahan si Joe na magagamit nito laban sa kanya kapalit pinaturuan sa hitman ang kanyang pinsan dahil mayroon itong kahinaan. Naroon pa din si Joe sa bahay ni Zivy na tinutulungan ni Sharon, may isinagawa sa kanya at dahil dito biglang umayos ang pakiramdam niya at nawala ang pananakit ng kanyang ulo. Samantala, nagtungo si Creighton sa bahay ng kasintahan nito upang magmanman, pagdating ni Maisie nag-impake na agad ito ng mga gamit para magtago, natanggap niya din ang perang ipinadala ni Joe na lalo nitong ipinagtataka kung sino talaga siya. Ngunit nang paalis na sana hinarang siya ng hitman, sinubukang lumaban ni Maisie pero propesyonal na mamamatay tao ang kaharap niya. Sinimulan na din ni Joe ang kanyang plano na pagsamasamahin ang lahat ng hitmang papatay sa kanya. Nalaman ni Antoinette ang mga pinaplano nito kaya pinatawag niya ang tauhan ng mga mersenaryo upang siguraduhing mapatay nila ito. Kalaunan nakarating na si Joe sa isang lumang mansyon upang doon isagawa ang lahat. Patungo na din ang mga hitman sa kinaroroonan niya kabilang si Creighton na hawak ang kanyang kasintahan at pinapaalam ang totoong pagkatao ni Joe. Hindi nagtagal isa-isa nang nagsidatingan ang mga ito sa lugar upang makuha ang halagang nakapatong sa kanyang ulo. May mga inihanda si Joe sa loob upang pigilan sila ngunit masyadong malalakas ang naunang grupo. Ilan pa ang dumating na balak makisali sa labanan, nagawa namang napag-ana ni Joe ang inilagay niyang bitag na ikinamatay ng isang hitman. Galit na galit ang kapatid nito sa kanya pero nagawa din itong mapatay ni Joe at ginawang panalag sa pagdating ng iba pa. Napaatras na si Joe dahil may mga armas ang mga dumating na hindi niya kakayanin. Sinadya niya lang pala ang pagtago doon upang mahulog sila sa inilagay niyang bitag na kumitil din sa buhay ng dalawa pang hitman.
Isa pang hitman ang nakaharap niya na pagsasayawang pamamaraan. Nahihirapan si Joe dahil talagang magaling ang hitman sa mga galaw nito pero hindi rin siya nagpatalo. Dumating na din si Creighton sa lugar na nakita ang mga sasakyan ng nauna sa kanya. Ipinarode niya sa likuran ang sasakyan nila dahil naghinala itong may inilagay na bitag si Joe sa harap. Patuloy pa ding naglalaban ang dalawang ngunit nakakuha ng baril ang hitman, pero agarang nagtago si Joe saka ginamit ang inihanda niyang pampasabog sa kalaban. Matapos nitong mapatay ang lahat nakatanggap siya ng tawag mula kay Maisie pero si Creighton ang may hawak ng telepono, upang ipaalam na hawak nito ang kasintahan ni Joe at kailangan nilang magkita kapalit niya. Matapos nilang mag-usap dumating din ang grupo ng mga mersenaryo sa lugar na ipinadala ni Antoinette. Pinasok ng mga ito ang loob ng mansyon upang hanapin ang hitman at tapusin. Nasa sasakyan si Antoinette na iwan kasama ng kanyang bantay, nagpaalam itong maglakad-lakad na muna sandali dahil namamanhid na siya sa kakaupo. Agad naman siyang pinagbigyan basta wag itong tumakas pero paglabas nila nakakuha ito ng pamalo. Hinahalughog pa din ng mga mersenaryo ang buong mansyon para hanapin ang hitman. May mga nakahanda pa pala si Joe doon na pampasabog upang pigilan sila. Paglabas niya nakaabang na pala doon sa kanya ang kapwa hitman, pinapasuko siya nito para sa kaligtasan ng kanyang kasintahan pero binunggo ito ni Maisie nang hindi niya inasahan at isinama si Joe sa pagtakas habang pinapaputukan sila ng mga mersenaryo. Wala nang nagawa si Creighton kundi pag-alitan ang pinagbantay niya kung bakit ito nakatakas. Kinumpronta niya din ang mersenaryo na wala itong balak hatian sila sa makukuhang pera. Pero wala silang balak makihati dahil binayaran na ang trabaho nila. Gusto namang ituloy ng hitman ang paghuli kay Joe kung itataas ng kanyang boss ang halaga ng ulo nito. Kalaunan nang makalayo na ang dalawa, inamin na ni Joe ang lahat kay Maisie ang tungkol sa kanyang pagkatao na ikinagalit nito dahil isa siyang mamamatay tao. Nagpaliwanag si Joe na puro masasamang tao lang ang pinapatay niya at retirado na siya. Nang malaman ito ni Maisie tinanggap na niya ang kasintahan bilang tumigil na ito dahil ayaw niyang maging mamamatay tao ang ama ng kanyang magiging anak. Nagdadalang tao pala si Maisie at ayun sana ang sasabihin niya nung gabing huli silang nagkita. Subalit bigla na lang itong nawalan ng kamalayan, nakita ni Joe na may tama pala si Maisie at agad na dinala sa nakitang simbahan sa malapit para humingi ng tulong. May lumapit na pari sa kanila pero hindi ito marunong sa panggagamot. Nang magkamalay si Maisie inalok ito ni Joe na pakasalan siya na agad naman tinanggap ng kasintahan. Dahil may pari na doon na nila pinili mismong magpakasal pero papayag lang ang pari kung magkukumpisal ito sa kanya. Agarang nagkumpisal si Joe at sinabi ang lahat ng mga taong napatay niya na muntik nang hindi kayanin ng pari ang mga narinig. Ganun pa man itinuloy na ng pari ang pagkasal sa dalawa sa kabila ng hindi ito napaghandaan subalit dumating si Creighton at natama nito ng baril ang pari. Dumating din ang mga mersenaryo sa simbahan kung saan ipinapapatay ni Antoinette ang dalawang hitman dahil wala na siyang balak magbayad. Tinulungan ni Joe ang pari na mailayo doon at hinarap ang mga kalaban na gustong pumatay sa kanya. Matinding sagupaan ang nagaganap sa loob ng simbahan na halos ikinasira ng buong lugar. Nadaganan naman ng bakal si Creighton dahilan ng hindi na ito makalaban pero bago pa siya mapatay ng mersenaryo dumating si Joe, subalit wala na din pala itong bala buti na lang nailigtas ito ni Maisie na nakaramdam ng takot sa ginawa. Samantala, balak ng tatakas ni Antoinette matapos mabigo sa mga plano, dumating doon si Zivie upang pigilan siya dahil nilabag niya ang batas na hindi pwedeng magpadala ng mersenaryo sa isang kontrata ng mga hitman kagaya ng ginawa ng kanyang ama kaya doon na ito tinapos ni Zivie. Sa huli, natuloy din ang kasal ni Joe at Maisie at doon pa rin sa simbahan na muntik na nilang masira. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!